Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa na idagdag ito sa iyong kape at muling bumuo ng kalamnan pagkatapos ng 60. Kung umiinom ka ng kape tuwing umaga paglampas ng edad na 60, bigyang pansin ito dahil may isang tahimik na pagkakamali na ginagawa ng milyon-milyong tao araw-araw na maaring nagpapahina ng kanilang mga kalamnan ng hindi nila alam. Hindi ito ang kape, kundi ang kape na walang kasama. Kapag ininom ng ganito sa pinakamahalagang metabolic window ng umaga, nawawalan ang iyong katawan ng mahalagang pagkakataon upang protektahan ang mas ng kalamnan nito. Sa paglipas ng panahon, sisimulan mong mapansin, ang pag-akyat sa hagdan ay nagiging mas mahirap. Ang mga binti ay mas humihina at ang pagod ay dumarating bago magtanghali. Manatili ka sa akin dahil sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo kung paano baguhin ang iyong pang-araw-araw na kape sa isang kakampi upang protektahan ang iyong mga kalamnan gamit ang isang simpleng kombinasyon ng mga sangkap na sinusuportahan ng agham. Hindi ito tungkol sa mga uso. Hindi ito tungkol sa mga milagrong suplemento, kundi tungkol sa pag-unawa kung paano gumagana ang iyong katawan pagkatapos ng 60 at pag-aaral kung paano ito gamitin para sa iyong kapakinabangan. Mahigit 20 taon na akong nagpapayo sa mga nakatatanda at sa aking konsultasyon. Nakikita ko ang parehong kwento na paulit-ulit na nangyayari, ngunit may isang kamakailang kaso na labis na tumatak sa akin. Ipapaliwanag ko to sa iyo dahil malamang na makikita mo ang iyong sarili dito. 3 buwan na ang nakalilipas, isang pasyente na 68 taong gulang na nagngangalang Aling Elena ang dumating sa aking klinika. Naglakad siya ng dahan-dahan na may hindi tiyak na mga hakbang na tila natatakot na matumba anumang sandali. Umupo siya sa harap ko, huminga ng malalim at sinabi sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Doktor, pakiramdam ko ay wala akong silbi. Ikinuwento niya na kinabukasan ay pumunta siya sa supermarket, bumili siya ng gatas, itlog, ilang prutas, walang mabibigat. Ngunit pagdating niya sa kanyang kotse, hindi niya maiangat ang mga bag. Hindi lang tumugon ang kanyang mga braso. Kinailangan niyang humingi ng tulong sa isang estranghero at pagkatapos ay sinabi niya sa akin na may basag na boses, Doktor, natatakot ako. Ayoko maging pasanin sa aking mga anak. Ayoko silang mag-alaga sa akin na parang bata. Ang takot na yon. Ang pakiramdam ng pagkawala ng lakas, dignidad at kalayaan ay mas karaniwan kaysa sa iniisip mo. Sinubukan na ni Aling Elena ang lahat. Uminom siya ng mamahaling multivitamins na nakita niya sa telebisyon. Sinubukan niyang kumain ng malusog na para sa kanya ay nangangahulugang halos nabubuhay sa mga salad, isang napakakaraniwang pagkakamali pagkatapos ng 60. Sinubukan pa niya ang mga ehersisyo na nagpapabalik lang sa kanya ng pananakit sa loob ng maraming araw at gayunpaman patuloy siyang nawawalan ng lakas. Kaya ginawa ko ang isang bagay na kakaiba. Hindi ko tinanong ang tungkol sa kanyang kolesterol o presyon ng dugo. Tinanong ko siya ng isang mas mahalagang katanungan. Aling Elena, ano ang unang ginagawa mo tuwing umaga paggising mo? Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Pumupunta ako sa kusina at umiinom ng kape. Iyon ang aking sagradong oras. Nang ngumiti ako at sinabi sa kanya ang isang bagay na ikinagulat niya, alam kong nakahanap ako ng paraan. Perpekto. Hindi namin aalisin ang kape mo. Gagamitin namin to para sa iyong kapakinabangan. Nagdisenyo ako ng isang simpleng protocol batay sa 8 partikular na sangkap upang idagdag sa kape na iyon. Ang mga ito ay natural na sangkap, ngunit may napatunayang epekto sa kalamnan, enerhiya at metabolismo. 3 buwan pagkatapos ang pagbabago ay kitang-kita. Ngayon naglalakad si Aling Elena ng halos 5 kilometro bawat araw, dinadala ang kanyang sariling mga bag
mula sa palengke, ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay nabawi niya ang kanyang seguridad, dignidad at kalayaan. Ngayon, gusto kong maunawaan mo kung bakit ito gumana. Ayokong basta ka lang maniwala sa akin. Gusto kong maintindihan mo kung ano ang nangyayari sa iyong katawan. Si Aling Elena ay dumaranas ng isang napakakaraniwan ngunit hindi gaanong ipinaliwanag na kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Ito ay isang salita na dapat malaman ng bawat taong lampas sa edad na 50. Ang sarcopenia ay nangangahulugang literal na pagkawala ng kalamnan. At narito ang isang mahalagang katotohanan na halos walang nagpapaliwanag. Pagkatapos ng edad na 30 ang katawan ay natural na pumapasok sa isang estado ng pagkawala ng kalamnan. Bawat dekada, nawawalan ng pagitan ng 3 at 5% ng mass ng kalamnan. Bilangin mo sa akin. Sa edad na 40, mayroon ng pagkawala. Sa edad na 50, bumibilis ito. At pagdating ng edad na 60, maraming tao ang nawalan ng pagitan ng 15 at 20% ng kanilang kabuuang lakas. At hindi ito tungkol sa aesthetics. Hindi ako interesado kung maganda ka sa salamin. Nag-aalala ako sa isang bagay na mas seryoso. Ang sarcopenia ay mapanganib dahil pinapataas nito ang panganib ng pagkahulog bali at pagkawala ng kalayaan. Ito ay tahimik sumusulong ng walang abiso at kapag sa wakas ay lumitaw ito, madalas na malaki na ang pinsala. Kaya't napakahalaga ng paksang ito. Ang iyong mga kalamnan ay may mahalagang tungkulin sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang mga ito ay gumaganap bilang sistema na nagpapababa ng iyong katawan, nagpoprotekta sa mga buto, nagpapanatili ng balanse, at nagbibigay daan sa iyong gumalaw ng matatag. Kapag ang mga kalamnan ng mga binti ay nagsisimulang humina, bumababa ang balanse at ang pagkahulog pagkatapos ng 65 taon, madalas na sinamahan ng bali ng balakang, ay maaaring maging simula ng pagkawala ng kalayaan. Ngunit hindi lang iyon ang nangyayari. Ang kalamnan din ang pinakaaktibong tissue ng metabolismo. Ito ay gumagana bilang isang tunay na panloob na horno na nagsusunog ng kalorya kahit na ang katawan ay nagpapahinga. Kapag bumababa ang mass ng kalamnan, bumagal ang metabolismo. Kaya't ang katawan ay nagsisimulang mag-imbak ng taba, ng mas madali pinapataas ang panganib ng type 2 diabetes at mga sakit sa puso, at lumilitaw ang isang bagay na tinatanggap ng maraming tao bilang normal. Ngunit hindi dapat. Isang patuloy na pakiramdam ng kahinaan. Ang pagbubukas ng garapon, pagdadala ng bag o paggawa ng mga simpleng gawain ay nagsisimulang maging mas mahirap. Ngayon gusto kong makinig ka ng mabuti dahil ito ang pinakamahalagang bahagi. Hindi ito maiiwasan. Ipinakita ng modernong agham na ang kalamnan ay isang nababaluktot na tissue. Kahit sa edad na 70, 80 o higit pa ang katawan, ay maaari pa ring bumuo ng bagong kalamnan, maaari pa ring lumakas at posible na makabawi. Ang tunay na hamon ay iba. Sa paglipas ng mga taon, lumilitaw ang isang phenomenon na tinatawag na anabolic resistance. Sa madaling salita, ang katawan ay nagiging mas mahirap. Kapag bata ka pa, madaling tumugon ng kalamnan sa halos anumang pagkain. Ngunit kapag tayo ay tumatanda, ang organismo ay nangangailangan ng mga partikular na nutrients sa tamang oras at sa tamang kombinasyon upang muling makabuo ng kalamnan. Dito pumapasok ang iyong kape sa umaga. Ang kape ay maaaring maging isang perpektong sasakyan dahil ito ay isang pang-araw-araw na ugali na halos hindi nakakalimutan at bahagi ng gawain ng milyon-milyong tao. Kung magtatagumpay tayo sa pagpayaman ng kape na yon ng sapat na nutrient upang makatulong na malampasan ng anabolic resistance, maaari nating ihanda ang metabolismo bago pa man magsimula ang araw. Kaya't ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang 8 pangunahing sangkap
sa isang countdown mula sa hindi gaanong makapangyarihan hanggang sa pinakamahalaga. Inirerekomenda kong bigyang pansin mo ng mabuti dahil ang sangkap na bilang 3 at bilang 1 ay partikular na mahalaga. Handa na? Simulan natin ang muling pagtatayo ng katawan na iyon. Sangkap na bilang 8 kanela. Malamang na meron ka na nito sa bahay at posible na minamaliit mo to. Hindi ko pinag-uusapan ang paggamit nito para lang sa lasa. Ang kanela ay may direktang epekto sa insulin, isang hormone na mahalaga para sa kontrol ng glucose sa dugo at para sa metabolismo ng kalamnan. Kapag mas mahusay na gumagana ang insulin, mas mahusay na ginagamit ng katawan ang mga sustansya at sa mga nakatatanda, malaki ang magiging pagkakaiba nito. Kapag ginamit sa tamang dami, ang kanela ay maaaring magkaroon ng kagiliw-giliw na epekto sa organismo. Nakakatulong itong mapabuti ang function ng insulin. Ipaliwanag ko to ng simple, ang iyong mga kalamnan ay nangangailangan ng 2 bagay upang manatiling malakas enerhiya at protina. Ang hormone na nagdadala ng enerhiya na iyon mula sa dugo patungo sa loob ng kalamnan ay tinatawag na insulin. Ang problema ay sa pagtanda, maraming selula ang nagiging mas mababa ang pagiging sensitibo sa signal na to para silang hindi na nakikinig ng malinaw. Ito ay tinatawag na insulin resistance. Ano ang mangyayari pagkatapos? Ang enerhiya ay hindi pumapasok sa kalamnan, nananatili itong nagpapalipat-lipat sa dugo o nagiging taba lalo na sa bahagi ng tiyan. Kaya't lumilitaw ang pagod, kahinaan at ang tiyan na lumalabas kahit na kaunti lang ang kinakain. Dito maaaring magkaroon ng mahalagang papel ang kanela. Ipinakita ng mga clinical na pag-aaral na ang ilang natural na compound na naroroon sa kanela ay maaaring mapabuti ang sensitivity ng insulin na tumutulong upang ang enerhiya ay makarating sa tamang lugar sa kalamnan at hindi sa baywang. Sa madaling salita, ang kanela ay nakakatulong upang ang iyong mga selula ay muling tumugon ng mas mahusay. At ano ang ibig sabihin nito para sa isang matanda? Mas matatag na enerhiya sa umaga, mas kaunting bigla ang pagbaba ng glucose, at mas kaunting mga episode ng biglaang pagod na nagpipilit sa iyo na umupo o humiga ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ngunit bigyang pansin ito dahil maraming tao ang nagkakamali dito. Hindi lahat ng kanela ay pareho. Ang pinakamurang kanela na karaniwang matatagpuan sa supermarket ay kadalasang cassia cinnamon. Ang variety na ito ay naglalaman ng mataas na antas ng isang sangkap na tinatawag na coumarin na sa pang-araw-araw na pagkonsumo ay maaring makapinsala sa atay at hindi inirerekomenda para sa mga taong gumagamit ng anticoagulants. At ang huli nating nais ay makapinsala sa atay sa pagtatangkang mapabuti ang mga kalamnan. Ang medikal na rekomendasyon ay malinaw. Hanapin ang Ceylon cinnamon na kilala rin bilang totoong kanela. Ito ay mas maputi, mas banayad ang lasa at mas ligtas para sa pang-araw-araw na paggamit. Ang tamang dami ay maliit, humigit kumulang kalahating kutsarita sa mainit na kape, hindi hihigit. Ito ay simula pa lamang upang ihanda ang iyong metabolismo mula sa umaga. Sangkap na bilang 7, purong kakao, pure kakao, at mangyaring makinig ka ng mabuti. Hindi ako nagsasalita tungkol sa chocolate milk o mga instant na inumin na puno ng asukal. Tinutukoy ko ang purong kakao 100%, 100% na kakao. Walang idinagdag na asukal dahil kapag ginamit ng tama, ito ay may mahalagang function na maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong organismo. Marahil ay tinatanong mo ang isang makatwirang tanong, bakit irerekomenda ng isang cardiologist o geriatrist ang kakao? Ang sagot ay bumababa sa isang salita, flavanols. Sa paglipas ng mga taon, ang ating mga arterya ay nagiging mas matigas, halos parang mga lumang tubo.
ang dugo ay hindi na dumadaloy ng madali. Kapag bumababa ang daloy ng dugo, ang oxygen at mga sustansya ay hindi nakakarating ng maayos sa mga kalamnan. At ang isang kalamnan na hindi nakakatanggap ng sapat na nutrisyon ay hindi maaaring ayusin o palakasin ng tama. Dito gumaganap ng mahalagang papel ang kakao. Ang mga flavanols na naroroon sa kakao ay nagpapasigla sa endothelium na siyang panloob na layer ng mga arterya upang makagawa ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay may kakayahang mag-relax at magpalaki ng mga arterya na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas madali. Sa madaling salita, ang kakao ay nakakatulong na magbukas ng daan upang mas mahusay na makarating ang dugo sa mga binti at braso. Mas maraming sirkulasyon ay nangangahulugang mas kaunting pagod. At mas kaunting pagod ay nangangahulugang mas maraming paggalaw. At ang paggalaw sa anumang edad ay buhay. Iba't ibang pag-aaral na inilathala sa mga kinikilalang medical na journal ay nagmasid na ang kakao ay maaaring mapabuti ang kakayahang maglakad at ang pisikal na pagganap sa mga matatanda na may problema sa sirkulasyon. Ngayon, pumunta tayo sa practical na bahagi, paano to gamitin ng tama. Magdagdag ng 1 o 2 kutsara ng purong cocoa powder sa iyong kape at bigyang pansin ang mahalagang tip na ito. Ang purong kakao ay may natural na mapait na lasa. Kung kailangan mong patamisin, gumamit ng maliit na dami ng stevia. Iwasan ang pinong asukal dahil ang asukal ay nagtataguyod ng mga proseso ng pamamaga at maaaring bawasan ang karamihan sa mga benepisyo ng metabolic. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng kape na may lasang katulad ng mocha habang inaalagaan mo ang iyong puso at ang iyong mga kalamnan sa parehong oras. Sangkap na bilang 6 coconut MCT oil. Ito ay partikular na kapakipakinabang para sa mga araw na ikaw ay nagising na may malabong isip at mabigat na katawan. Pinag-uusapan natin ang MCT coconut oil, isang napakahusay na panggatong para sa utak at katawan. Karamihan sa mga taba na ating kinakain tulad ng langis ng oliba, abokado o karne ay nangangailangan ng mas mabagal na proseso ng panunaw. Ngunit ang mga MCT ay iba. Ang mga ito ay mabilis na masipsip na taba. Sa katawan, ang mga MCT ay madaling maging ketones. Ang mga ketones ay isang napakahusay na pinagmulan ng enerhiya para sa 2 pangunahing organ, ang utak at ang mga kalamnan. Hindi tulad ng asukal na gumagawa ng mabilis na pagtaas ng enerhiya na sinusundan ng isang biglaang pagbaba, ang mga MCT ay nagbibigay ng mas matatag at napapanatiling enerhiya sa loob ng ilang oras. At para sa isang matanda, ito ay maaaring napakahalaga. Kapag ang enerhiya ay pare-pareho, mas malamang na maglakad ka mag-gardening o manatiling aktibo. At tandaan ang simpleng panuntunang ito na inuulit ng maraming doktor, ang kalamnan na hindi ginagamit ay nawawala. Ngayon, bigyang pansin ito. Ang MCT oil ay makapangyarihan. Kung hindi mo pa ito nagamit at tagdagdag ka ng 1 malaking kutsara, nang sabay-sabay posibleng lumabas ang discomfort sa bituka at iyon ang isang bagay na gusto nating iwasan. Paano magsisimula? Unti-unti. Magsimula sa isang maliit na kutsarita, humigit kumulang 5 ml, 5 ml sa iyong kape. Obserbahan kung paano tumutugon ang iyong katawan. Pagkatapos ng 1 linggo, kung maayos ang lahat, maaari kang magdagdag ng 1 kutsara. Bilang karagdagan, nagbibigay ito ng kape ng isang napakagandang creamy texture. Kung meron kang napakataas na antas ng LDL cholesterol o anumang particular na kondisyong medikal, inirerekomenda na kumonsulta mo na sa iyong doktor. Sangkap na bilang 5 gatas o protein-rich drink. Ito ang structural na base ng buong protocol na ito, gatas o isang inuming mayaman sa protina. Mukhang napakasimple, ngunit dito lumilitaw ang isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali, lalo na sa ating kultura. Maraming tao ang umiinom ng kape na may tinapay. Ang kape ay karaniwang tubig.
Ang tinapay ay pangunahing nagbibigay ng carbohydrates at halos walang protina. At walang protina, hindi makakabuo ng kalamnan. Ang gatas ay nagbibigay ng dalawang pangunahing elemento para sa kalusugan pagkatapos ng 6 na protina at calcium. Hindi maaaring pag-usapan ang kalamnan nang hindi rin pinag-uusapan ang buto. Magkakaugnay ang dalawang sistema. Kung ang mga buto ay nagiging marupok tulad ng nangyayari sa osteoporosis, nawawalan ng matibay na base ang kalamnan kung saan maaring sumandal. Ngayon alam ko ang iniisip ng marami. Doktor, hindi ko kaya ang gatas. Totoo na tumataas ang lactose intolerance sa pagtanda, ngunit hindi yun nangangahulugan na dapat mong alisin ang napakahalagang nutritional group na ito. Ngayon ay may mga ligtas na alternatibo. Lactose-free milk, soy milk, almond milk o oat milk. Kung pipiliin mo ang mga huli, palaging suriin ang etiketa. Humanap ng hindi bababa sa 5 hanggang 8 gramo, 5,008 grams ng protina bawat serving. Kung hindi ito umabot sa dami na yon sa praktikal na paraan, ito ay mamahaling tubig lamang. Magdagdag ng hindi bababa sa isang kapat 1,004 ng tasa sa iyong kape. Sa ganoon, nagbibigay ka na ng mahahalagang protina at calcium. Ito ang base na pagtatayuan natin ng mga sangkap na talagang nagdudulot ng malaking pagkakaiba. Sangkap na bilang 4 hydrolyzed collagen. Maraming tao ang humihinto sa paggalaw hindi dahil sa kakulangan ng kalamnan kundi dahil sa pananakit ng katawan. At kapag lumitaw ang sakit, humihinto ang katawan. Dito nagsisimulang gumanap ng mahalagang papel ang collagen. Ang collagen ay ang pinakamaraming protina sa katawan ng tao. Sa madaling salita, ito ay gumagana bilang pandikit na nagdidikit ng mga tissue. Ang problema ay ito. Simula sa 6 na pu, ang katawan ay nawawalan ng malaking bahagi ng kakayahang gumawa ng collagen ng natural. Mas kaunting collagen ay nangangahulugang pagkawala ng pagpapadulas ng kasukasuan. Ang mga kasukasuan ay nagsisimulang magkiskisan, lumilitaw ang sakit, paninigas at discomfort. Kapag gumagalaw at kapag masakit, mas kaunti ang iyong paggalaw. At kapag mas kaunti ang iyong paggalaw, bumababa ang mas ng kalamnan. Dito lumilitaw ang isang nakapagpapatibay na balita na sinusuportahan ng siyentipikong pananaliksik. Ipinakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng hydrolyzed collagen sa loob ng hindi bababa sa 12 linggo ay maaaring makabuluhang makabawas sa pananakit ng kasukasuan. Ngayon, bigyang pansin nito dahil maraming tao ang nagkakamali dito. Huwag bumili ng collagen sa mga krema o sa mga gummy. Ang mga presentasyong iyon ay naglalaman ng pinakamababang dami at hindi ito kapaki-pakinabang para sa layuning ito. Humanap ng hydrolyzed collagen powder na tinatawag ding collagen peptides. Ang inirerekomendang dosis ay isang sukat ng 10 hanggang 15 gramo, 10,015 jansa na idinagdag sa iyong kape. Wala tong malakas na lasa, madali itong matunaw at sa paglipas ng panahon maaring mapansin ito ng iyong mga tuhod at kasukasuan. Sangkap na bilang 3 whey protein. At dito tayo pumapasok sa isang talagang mahalagang bahagi. Kung pipiliin ko ang isang suplemento upang labanan ang kahinaan sa isang matanda, ito ay whey protein. Naalala mo ba na pinag-usapan natin ang anabolic resistance? Ang phenomenon na yon kung saan ang matandang katawan ay mas nahihirapan tumugon kapag sinusubukan mong bumuo ng kalamnan. Ang paraan upang malampasan ang resistensyang iyon ay nakasalalay sa isang napaka-espesipikong amino acid na tinatawag na leucine. Ang leucine ay gumagana bilang signal na nagpapagana sa proseso ng pagbuo ng kalamnan. Kinakailangan ang sapat na dami, humigit kumulang 3 gramo, 3G ng leucine
upang maisaaktibo ang isang mekanismo ng cellular na nagtuturo sa katawan na oras na upang mag-synthesize ng protina ng kalamnan. Ang itlog ay isang magandang pinagmulan. Ang karne din, ngunit napakakaunting pagkain ang nagkokonsentra at naghahatid ng leucine ng may bilis at kahusayan na iniaalok ng whey protein. Malinaw ang ebidensya ng siyensya. Ang mga matatanda na kumokonsumo ng humigit kumulang 20 hanggang 30 gramo, 20,030 gram ng protina araw-araw ay maaring makapigil at kahit bahagyang makabaligtad sa sarcopenia. Ngayon, isang practical na tip para sa paggamit nito sa kape dahil maraming tao ang nabibigo dito. Kung hahaluan mo ang protina ng direkta sa kumukulong kape, mamumuo ang protina at magkakaroon ng mga bukol. Ang trick ay simple. Ihalo muna ang protina na may lasa ng vanilla o neutral sa kaunting maligamgam na tubig o gatas upang makabuo ng isang makinis na paste. Pagkatapos ay unti-unting idagdag ang mainit na kape habang hinahalo. Kung gagamit ka ng blender, magiging mabula ang halo na halos kapareho ng isang cafe cappuccino. Ang isang buong serving ay nagbibigay ng humigit kumulang 20 hanggang 25 gramo, 20,025 grams ng protina. Inumin ito sa almusal sa ganitong paraan. Sinisimulan mo ang araw na may mga sustansya na kinakailangan upang ayusin ang iyong katawan. Sangkap na bilang 2 turmeric na may black pepper. Partikular na mahalaga kung nakakaramdam ka ng sakit at paninigas. Turmeric na may black pepper, ang natural na pamatay ng pamamaga. Ngayon ay nabubuhay tayo sa isang tunay na epidemya ng isang bagay na inilalarawan ng medisina bilang pamamaga na nauugnay sa pagtanda. Ang talamak na pamamaga ay kumikilos bilang isang mabagal na apoy na unti-unting nagpapahina sa mga kalamnan, nagpapataas ng mga sangkap na nakakasira sa tissue ng kalamnan at nagpapabilis ng pagkawala ng lakas. Ang turmeric at lalo na ang aktibong sangkap nito na tinatawag na curcumin ay isa sa mga natural na compound na may pinakamalaking anti-inflammatory activity na kilala. Kapag bumababa ang pamamaga, mas mahusay na makakatugon ang kalamnan. Ang turmeric ay may kapansin-pansing epekto. Maaari nitong harangan ang ilang mga daanan na nauugnay sa sakit na maihahambing sa ilang mga gamot, ngunit nang hindi nagdudulot ng gastric irritation. Gayunpaman, dito lumilitaw ang isang mahalagang punto na hindi alam ng maraming tao. Ang curcumin na siyang aktibong prinsipyo ng turmeric ay hindi mahusay na nasisip-sip ng mag-isa. Kung kakain ka ng turmeric nang walang iba, aalisin ito ng atay sa loob ng ilang minuto. Upang gumana ng tama, nangangailangan ito ng isang activator at ang activator na yon ay ang black pepper. Ang black pepper ay naglalaman ng piperine, isang compound na ayon sa siyentipikong pag-aaral ay maaring magpataas ng pagsipsip ng curcumin ng hanggang sa 2,000%, 2,000%. Oo, tama ang narinig mo, 2,000%, 2,000%. Kaya't ang turmeric ay dapat palaging isama sa black pepper. Paano to gamitin sa iyong kape? Magdagdag ng kalahating kutsarita ng turmeric powder at isang mapagbigay na kurot ng black pepper. Maaaring kakaiba ang pagdaragdag ng paminta sa kape, ngunit magtiwala sa proseso. Kapag isinama sa kanela at kakao, ang resulta ay isang maanghang at kaaya-ayang lasa. At kung magdaragdag ka rin ng MCT coconut oil, mas mapapabuti pa ang pagsipsip dahil ang curcumin ay isang fat-soluble compound. Sangkap na bilang isa dekalidad na black coffee. Ang kape ay isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng antioxidants sa modernong dieta. Naglalaman ito ng chlorogenic acid at iba't ibang polyphenols na nakakatulong na protektahan ang mga selula laban sa pagtanda. Bukod pa rito, ang caffeine sa katamtamang dosis ay maaring mapabuti ang pisikal na pagganap na nagpapahintulot sa iyo na maglakad ng mas malayo, ng mas mabilis at makaramdam ng mas maraming enerhiya.
Ang katamtamang pagkonsumo ng kape ay naiugnay din sa mga obserbasyonal na pag-aaral na may mas mababang panganib ng mga sakit tulad ng Alzheimer's, Parkinson's at type 2 diabetes. Ngunit bigyang pansin ang isang mahalagang detalye dahil narito ang balanse mula sa medikal na pananaw. Huwag mag-abuso. Ang pagkonsumo ng sobrang caffeine higit sa 4 na tasa sa isang araw o napakahuli sa gabi ay maring magpataas ng cortisol na siyang stress hormone. At kapag ang cortisol ay nananatiling mataas sa loob ng mahabang panahon, maaari itong magtaguyod ng pagkawala ng mas ng kalamnan. Ang simple at ligtas na rekomendasyon ay kumonsumo ng 2 o 3 tasa sa isang araw at iwasan ng kape pagkatapos ng alas 3:03 o alas 4:00 ng hapon upang maprotektahan ang kalidad ng pagtulog. Ngayon, merong isang napakahalagang bagay na gusto kong tandaan mo. Hindi mo kailangang simulan ng lahat ng sabay-sabay. Ayokong magmukha ang iyong kusina ng isang laboratorio. Tandaan ang kwento ni Aling Elena. Hindi siya nagsimula sa paggamit ng 8 sangkap. Nagsimula lang siya sa kape, whey protein at kanela. At sa iyon pa lang sa loob ng 2 linggo ay nagsimula na siyang mapansin ang mga pagbabago. Pagkatapos, unti-unti idinagdag niya ang collagen at turmeric. Ang iyong gawain para bukas ay napakasimple. Pumili lamang ng 2 sangkap mula sa listahang ito. Pumunta sa supermarket, suriin ang mga etiketa tulad ng ipinaliwanag ko at ihanda ang mga ito ngayong gabi sa tabi ng iyong kapehan. Ang iyong katawan ay nananatili pa rin kamangha-mangha kahit nasa edad na 60, 70 o 80. Kailangan lamang nito ng kaunting suporta at ngayon alam mo na kung paano to ibibigay. Kung nagbigay sa iyo ng halaga ang video na to, i-like ito. Nakakatulong iyon upang ang mensaheng ito ay makarating sa mas maraming tao na nangangailangan din ito. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para makatanggap ng mga susunod na nilalaman. At sabihin sa akin sa mga komento kung anong sangkap ang una mong susubukan.